Hello, welcome to my YouTube channel. This is my analysis kay BTC for this week. Week 14 na tayo. Okay? So currently naglalaro siya sa 86 to 85k ngayon. And right now, basahin natin yung technical analysis niya. So bago tayo magbasa ng bias, recap muna tayo ng week 13. Okay? Kung ano yung mga natapos niyo na doon. So let's go. So this is week 13. Okay? April 7. And yung major drop ng Bitcoin from 88k to 74k nangyari. And yung bias natin is higher time frame bearish pa rin. Tapos short term bullish. We can see minor bullish relief from this drop. So nakita nyo yung minor bullish dito and uptrending tong bias natin. Ayan, puro pataas. And number 3, may momentum pa. That's because yan yung ina-expect natin na umabot pa siya dito sa 4 higher time frame sell zone natin. Okay? So number 1, 2 possible POIs if we are looking for short-term bullish. Below 74.5k invalidation but sweeping is still valid. So hindi niya sinip yung number 1. Ang ginawa niya, tinap niya for short-term bullish. And yung 2, hindi niya masyado ginawa. Dito talaga siya dumaretso sa number 1. So later makikita niyo yan. And syempre, ang bias natin dyan is long. Kasi nga meron tayo number 3. So yan yung 3. We might see a momentum pump breaking out in this area of value. So observe. So nakita nyo, nakalabas na si market dito. Tapos na yung 3, tapos na yung 1, nalagpasan na rin yung 2. Number 4, higher time frame sell zone, premium entry zone, short position. Ngayon, nandito si price ngayon. Si sweep ng liquidity dito sa area na to kung saan siya nag-momentum pump. Andito din yung OTE natin from this range. The problem is, nung umaabot na dito si price, baka magpalit kayo ng bias. Sabihin nyo, bullish na si BTC. Okay? Supposed to be, gano'n naman talaga yung bias is, bearish ka sa higher time frame, kaya ka nag-expect dito sa premium ng sell zone, tapos nung umakyat si price, mag-change ka ng bias into bullish. Kasi nakikita mo lumilipad yung price. So, hindi ganon. Very important yung bias. And later, i-explain ko sa inyo. So, number 5, fundamental 73k noise. Higher time frame gap pa rin, premium entry zone sa ilalim. So, punta na tayo sa chart. So, this is week 14. Okay? April 14. So, ngayon 15 na. So, sorry na bit late. And yan. Number 1, na-top niya ng maganda. Eh, nakikita niyo tong araw na to. Hindi man ganyan exact yung ginawa niya, pero alam niyo yung idea na pataas. Okay? So, alisin na natin to. Ito namang momentum pump niya, nakita niya na nakalagpas na siya dyan. Kaya, alam natin na magbubull si market or bullish relief. Unless hindi ko ilalagay ito dito na pataas siya. And right now, nag-aabang tayo sa 4R. 4R ako ng 4R niya. Sa number 4, higher time frame session, premium entry zone. Diyan tayo magko-confirm. Ayan, papunta siya dyan. So, bago natin i-refine yan, punta muna tayo sa ginawa niya dito. Papakita ko sa inyo yung difference. Yan din yung nangyari dito sa time na to. Okay? I think, week 10, kung napanood mo yon, nag-drop si BTC, tapos, majority is bullish na agad dahil nagpapakita ng gantong uptrending. Well, in fact, pag in-OTE mo yan, yung tinuro ko sa inyo, dito naman kasi talaga tayo mag-aantay ng short position. Okay, yan yung position natin last time. Pinakita ko sa inyo yon. Ito yon. Okay, ayan. So, number 3, yan yung position natin last time. So, kung mag-short ka, nasa taas ka. Kung mag-long ka, nasa ilalim ka. So, next. Ngayon, ang difference lang nito, yung pagka-run ng bullish dito sa high is napakatagal. Okay? Doon yung makikita yung price action from bottom to high, 13 days and 12 hours. Okay? 13 days and 12 hours, 81 bars. Dito naman sa bottom to high, 5 days lang and 20 hours. 35 bars na yon. Okay? So nakita nyo, halos kalahati. Ibig sabihin, malakas yung buyer dito. Okay, nagkaroon ng control ng konti si buyer. So let's see kung hanggang saan yung i-control niya sa market kasi malalakas na yung selling pressure dito. Okay, nakikita niyo yung magnet na yan.
most likely baka umakyat pa rin dyan si price ng BTC. Pero then again, pag sinabing bias, very crucial yun kasi nga, hindi ka basta-basta magpapalit ng bias, lalo na sa higher time frame. Lalo na ako, swing trader ako. So kahit umabot dyan si BTC sa 100K, mapapansin mo, puro downtrend yung kakanapit ko. Ito din sell zone. Okay? Kasi nga, nagpipick siya dyan. Tapos pwede mo hanapan ng short. And dito sa ilalim, dyan tayo naghahanap ng short-term bullish. Okay? So let's say for example, on a bigger perspective lang, si BTC lumagpas dyan. Okay? Makaka-confirm ba tayo ng bullish? Hindi pa. Kasi magpo-pullback yan dito sa area na to. Usually, hinahanap nyo to sa lower time frame. Ganito rin naman gagawin niya sa higher time frame. Then, pag nag-failed yung low niya dito, ito na yung last low, tapos failed low, then, na-break niya tong high na to, pwede tayo mag-switch ng bias. Okay? So, itong nagpa-pump na to, sobrang minor lang talaga ng bullish niyan sa akin. Kahit umabot pa yan dito. Kasi kahit umabot yan dito, magpo-pullback yan ng ganitong swing pa din, tapos tsaka tataas ng padiretso kung bullish si market, kung nag-control na yung pulse. Okay? So, yan yung hinahanap nyo, di ba, sa lower time frame. Dapat gumaganto siya. Yan, downtrending. Sabay, kung gusto nyo makita yung bulls, akit siyang ganyan. Okay? Yan yon. Then, babalik siya dito ulit. Kasi nga, kung bulls siya, kung bullish siya may control kay market, hindi ka dyan papasok sa area na yan. Tinuro ko sa inyo sa OTE or sa premium and discount. Dito ka pa rin papasok sa bottom. Yan, dito sa area na to, kung saan siya babalik. Kaya dyan natin siya aabangan. Hindi doon mismo sa peak. Okay? So, huwag kayong mataranta sa bulls kasi kahit lumipad yan ng ganon, babalik at babalik yan dito sa bottom. Para para maayos niya yung structure niya. Okay? So, next. Kaya yung week 30 natin, sabi ko sa inyo, pag nakakita kayo ng bulls, huwag kayong magpapalit ng bias, huwag kayong magpapasindak sa bulls, kasi ganyan na ganyan yung nangyari dito. Okay? Ngayon, nung nakita ko to, habang ina-analyze ko tong chart, nakita ko tong malaking movement na green na to, nakaka-control si buyer. Okay? Ngayon, disregarded sa akin tong malaking buyer na to, dahil may seller dito, itong seller na to, and may seller din dito. So, binalanse niya tong buyer na to. Okay? So, dito naman, meron pang konti na control si buyer. And dito ko malalaman kasi pwede mag-pullback si price dyan, si seller. Pwede niyang kunin yung inefficiency dito, yung imbalance dito. Merong imbalance yan sa loob. So, ganun ako magtingin ng chart or mag-analyze. So, number 1, tapos na yung bullish POI natin. Nangyari na. And yan, nakikita niyo yung reaction. Supposed to be ko ako magte-trade dito lang talaga yung TP ko. Kasi, malaki na yung RR na makukuha ko dito, lalo na pag nag-refine ka dito sa lower time frame, tapos yung SL mo nandyan lang, tapos yung TP mo nandyan lang. Malaki na yung RR na makukuha mo. So, alisin ko na to, nasip na yung liquidity, okay yung polarity. So, ito number 5 dapat to, sorry. Alisin ko na rin to, nangyari na. Alisin ko na rin to. Yan yung OTE natin, no? Currently nasa OTE siya ng from this swing high to swing low, na dyan si OTE. Okay? So, alisin ko na. Currently, nandyan siya. Pero valid pa rin, ha? Nandyan pa rin siya sa area na yan. Dito kasi yung stop loss niyan, kung mag-OTE ka, ganito yung position. Okay? Ganyan, tama. So, cancel. Ngayon, nandito naman tayo sa OTE nitong swing high and dito, swing low. Ito yung OTE niya. And valid pa siya for bearish. Diyan natin malalaman. And same thing, hahanapin natin dyan, higher time frame sell zone, premium entry zone, short position. Okay? Kaya siguro this time, yung last time dito, yan, yung clean top March 3 entry point natin dito. March 3 ko pa binigay ito. And may
Itong number 4, higher time frame sell zone, premium entry zone, dito yan galing dati. Okay? So nakikita nyo kung gaano kabilis bumagsak yung market. Kasi nga, ang bilis nag-change ng mga retailer from bearish to bullish. And yun, na-wreck sila dito sa area na to. Saglit lang binagsak na ang market. Hopefully hindi mangyari to dito kasi nga majority is bullish na talaga. Pero you will see sa susunod na mga reaction ni BTC kung anong gagawin niya dyan yan. Dito sa reaction na to, pump yan, katulad ng in-expect ko dito, pump. Pero makikita nyo kung magpapakita agad ng seller yan. Imposibleng dumare-diretso yan ng pataas kasi nga need nyo mag-pullback. Ayan, first pullback, second pullback, ito wala pa, tapos may another major, ganyan pa dyan, sell zone. Ang nakakakaba kasi dyan, pag nag-pullback na naman si market, from bullish kayo, magta-transfer na naman kayo to bearish ulit. Diba? Nag-change na agad yung bias nyo. E paano kung bullish na ulit yun ng paganon? So ngayon, bearish tayo. Bearish tayo eh. Bearish ako. Pero kung bullish kayo, okay lang. Kasi iba-iba tayo ng time frame, iba-iba tayo ng technical analysis, and iba-iba tayo ng position sa market. Dito, i-consider ko yung refinement and confirmation. Pero take note pag si market umabot-abot dito sa area na to, at dito sa area na to, yan. At hindi maganda yung pagkaka-react ng seller. Hindi maganda yung pagkaka-reject niya. Medyo mahina. Makikita niya sa candles. And then, ko-consider ko tong dalawang to for next. Okay, for next reaction. And dito, sure ako na si market magkakaroon ng malaki-laking reaction pababa. Okay? So, kasi ano to, clean pa to, clean. Pag sinabing clean, hindi pa siya ganon binabalikan. Single pa lang siya. So, number 1. Sa 1 muna tayo. Itaas natin yung stake natin sa number 1. Dito na tayo. Major na kasi to. Naiiwan kasi ng price, so nagiging major siya. Supposed to be dapat color green to kasi eh. Kasi nga bullish yun nandyan. Bulls. Okay. Ito lang yung kinuha kong basis ha. So, itong 1 na to, valid pa rin siya for short-term bullish. Okay? Pero careful kayo kasi pwede na itong pag bumalik dito si market, pwede siyang magdire-diretso ng pababa. Okay? So, careful kayo sa area na to. Magre-react siya ng short-term bullish. Pwede niyang balikan yan. Pero careful kayo kasi nga 1 and 2 na yung natop nitong POI. Hindi na siya ganun kalakas katulad ng first. Although magre-react siya ng short term, pero next na balik niya dyan, momentum down na yan. And susunod-sunod rin niya tong 74, 73, and 72. Okay? Malalaking dump na naman yan. Pero it will take time kasi nasa taas si BTC. Matagal na naman ulit to. Swing eh. So next, sa area of value natin, tapos na tayo dito. Okay? Nakalagpas na si market, na-break na to, na-invalidate na yung area of value. So, tanggalin na natin. Yung POI natin ng OTE, alisin na rin natin. Pero currently, dyan naglalaro si price. Itong momentum natin na pataas, naka-react na siya. Ayan, makikita nyo na yan yung parang supply niya. Nag-react dyan si price, baba. Ito yung sinasabi ko na yung reaction niya is inabsorb ng market. Malakas yung reaction dito. Nag-tap, tapos nag-react, then naka-recover si buyer. So, ibig sabihin, wala na agad tong area na to. And kung papansin mo, pagkabalik dyan ng price, ni-reject na ulit pataas. So, cancel na ulit yun. Ibig sabihin, nawala na yung selling pressure doon sa area na to. Wala na yung selling pressure dito. Wala na rin yung selling pressure dito. Okay, nasa na ngayon yung selling pressure? Andito na sa 4 hours. 4 hours ako ng 4 hours dito yun. Sa number 4, higher time frame sell zone. Diyan sa area na yan. And dito pa lang makikita nyo sa mga confirmations natin or sa confirmations katulad ng dito. Crucial na to kasi pumupunta na siya sa POI mo. Ngayon,
Ganito yan. Pag pumunta siya sa POI mo and short ang bias mo dito, wag ka magpapalit. Pag pinakita niya sa confirmation mo, it doesn't matter kung ang confirmation mo candlestick, structure, bigyan ko na kayo ng example. Red candlestick, isa sa confirmation ng downtrend. Sweep, okay, or structure, ganyan. Pag ang pinakita sa'yo na structure is downtrend, then confirm yung number 4 mo na higher time frame sell zone siya. Then pwede ka mag-short hanggang dito sa ilalim. Pero pag nakita mo dito sa area na bullish si market, okay, pwedeng mag-pump hanggang 100K or pataas pa dito. 96, 97, 98. Hindi ka dyan maglulong. Anong sinabi ko sa inyo pag maglulong kayo? Kung maglulong ka lang din ng position, dito ka na maglong sa baba. And kung mag-short ka lang dyan ka na mag-short sa taas. So remember, ito yung high natin, ito yung low. And kung lalagyan natin yan ng premium and discount, okay, nasa premium ka. Ang ginagawa mo dapat dyan, sell zone. Sell short. Ngayon, kung gusto mo maisipan mag-long kasi nga bullish tong market, mag-aabang ka dito sa premium. Bumili to ako sa discount. Sorry. So, mag-pump man yan dyan, dito ka mag-aabang sa discount. I-OTE mo yan or ipi-premium and discount mo or mag-aabang ka dito sa mga pullback ng market. Higher time frame pullback para hindi ka malito. Okay? So, baka kasing gawin nyo, short yung inabangan mo to na short dito, tapos nung pagpunta dyan ni market, nagpalit ka ulit ng bias na into long, tapos nung naglalong na siya dyan, may ipit ka kasi nasa peak ka kasi ng highs. Kanya naka-entry ka dyan. Nasa peak ka ng high. Number 2, alisin ko muna to. Ito ang gawin nating number 3. Ito yung 4. Matagal pa tong 4. Okay? Kasi pag si BTC lumipad pa ng lumipad, para ma-confirm natin tong number 4, kailangan bumalik pa si BTC dito for pullback niya. Higher time frame pullback niya kung bullish na siya. And dito malalaman natin kung magbe-break pa siya ng panibagong low o ito na yung last low. Okay? Hindi ka dito magde-decide kung bullish na si BTC. Magde-decide ka pag bumalik siya dito at hindi na nag-create ng panibagong low. Okay? Umangat na siya ulit na ganon. Gets nyo? So, para ma-confirm mo kung last low na tong 74K, hindi mo dito malalaman yun. Malalaman mo yun pag bumalik na si BTC dyan at hindi niya na-break tong low. Same thing din dun sa higher time frame. Kung magsiswip si market dito sa baba, itong price, magsiswip siyang ganon, tapos magre-react siyang ganon, then magkakaroon ka ulit ng panibagong range na bearish pa din. Okay? So, dyan natin malalaman na pag bumaba si BTC dito, nag-pullback, dyan yung malalaman kung bullish siya kasi mas i-break niya tong taas kesa dito sa low. Take note malapit na siya sa low. Dapat ma-break niya yung low, pero mas na-break niya pa yung taas, na-break niya pa yung high na iniwan niya. Ibig sabihin, buyer is in control sa market. Yan, natututo na naman kayo. So, but then again, just play the market or be played. Ito sa akin, bullish to. Yung reaction na yan, bullish, katulad nung na-SL ako dito. Or early close. Bullish siya sa akin, and ganito lang yung movement. Ganyan lang yung sa akin dyan. Pero take note, yung nilalagay ko na arrow na pag ganito, kung nakikita nyo sa community, gagawin niya to. Okay? Dalawa lang kasi yan eh. It's either mag-pump siya dito or ang i-break niya is yung ilalim dito. Pabagsak. Ngayon, pag ginawa niya to, which is common na ginagawa niya pag nag-araw ako sa community, mau-open yung mind mo sa dalawang scenario ulit. So, for example, nag-pump na si market.
hindi yan diretsong bullish na ulit pataas. May dalawang scenario yan. Number one, dadiretso siya pataas. And yung number two, sinwip niya lang yung mga area dito. Okay? Kasi pag sinip niya yung mga area dyan, ganito mangyayari doon. Let's say, for example, this is the area. Tapos pag ganyan yung price. Okay, so supposed to be papump dapat, di ba? Ganyan. Pag sinip niya lang yung area, yung next candle niya or yung structure niya, babalik sa loob. Yun yung sweep. Pero nangyari talaga yung pump. Pero pump sweep yun. Pero kung bullish si market, ire-reject yan dyan. Tapos, magkikreate siya ng panibagong pataas. Okay? Yan yung isa sa confirmation ko. Kaya nung nilagay ko to dito na pataas, mapansin nyo na bumaba si market, naka-early close ako agad. Kasi nga, hindi siya uptrend, hindi siya magpapump pataas. Yun yung pinakita niya sa akin. So, ito, makikita nyo na in-approach niya itong blue line na solid candle. Ito. So, most likely, pwede pa si market tumaas. Pero again, hindi ka papasok dyan, lalo na sa mga newbie. Nasa resistance, nasa high, nasa premium, tapos papasukin mo ng long, mag-antay ka dito sa ilalim. Okay? So, kung lower time frame ka, mag-refine ka sa loob sa 15 minutes and sundan mo lang tong bias. Okay? So, higher time frame, bearish pa rin ako. Then, short term pa rin sa akin tong bullish. Very short term. Okay? Makita niyo yung lapag niya, yung drop niya dyan, tapos yung konting up niya lang. Drop niya dyan, then konting up niya lang. Pwede pa yun mag-stretch hanggang dito. Ito yung nag-stretch. Yung tagal ng in-stretch niya dyan sa area na yan, pwede niya rin gawin yan dito. Okay, so kung titingnan niyo sa higher perspective, lahat na nandito sa taas, puro sell. And lahat na nandito sa ilalim, puro long yan. So, ganon magbasa ng bias. So, kayong basta-basta magpapalit ng bias kasi yan yung number one na hinahanap eh. Pag bias mo long, then alam mo na agad kung saan po position. Okay, so number three, higher time frame sell zone. Number two, mga resting liquidity. Ito yun, okay? So, para malaman nyo saan ko kinuha yan, yung mga resting liquidity na yan. By the way, nagiging strong liquidity itong ilalim. The more na nagiging strong to kasi iniiwan ng BTC ng malayo. The more siya iniiwan, mas lumalakas yung area niya. So, yun lang yung pullback. 1, 2, tapos yan. Kinukuha ko yung mga liquidity niya. So, pag ikaw papasok ka sa liquidity, dyan magkakaroon ng reaction si market. Minor lang to. Let's say, for example, maglolong ka dito. Okay, hindi ka dyan maglolong. Liquidity yan. Hahanap ka dito ng POI kung saan siya pwede mag-reverse. Kasi isi-sweep niya yan, then baka isama yung SL mo. Kaya nga liquidity. So, dyan ka pwedeng humanap ng mga reaction. So, for me, yan yung mga POIs. Kung gusto mo mag-short-term long or mag-sell. Okay, yung sell sa taas. Kung short-term long ka, dito. So, let's say for example, naka-sell si market. Na-confirm natin yung higher time frame sell zone, bumagsak siyang ganun. Kung gusto mo mag-react si market ng pataas na short-term lang, dito ka sa liquidity maghahanap. Yan, pag ganun yun. Gets? Pataas. So yan, yan yung resting liquidity natin. And pag si BTC nag-continue pa pataas, matagal-tagal pa itong babalikan. Kasi kailangan ng malalaking selling pressure para makabalik dyan si market. Babalik po siya dyan? Siyempre naman. Dire-diretso lang pataas? Kailangan pantay yung market. Kung gusto niyo magandang movement, kailangan pantay siya. Pag sinabing pantay, i-explain ko na lang sa next video kasi baka humaba to. Bias lang naman to.
Okay? So yan, dito ako mag-aabang. Pwede pa niya i-sweep yan, single yan. Pero pwede niyang butasin to ng isa pa. Ano na to? Ripe na to, ripe. Pag sinabing ripe. Pwede na yan i-pump ng market sa next na balik. Pero yung galing baba, dinaretso pataas. So, pag umabot dito si price, maganda yung candle, then we might see 93. Hello, 93K. Pero then again, just play the market or be played. Yun lang. Thank you. And pag may question kayo, see you again sa next video. Again, huwag kayong ma-FOMO, huwag kayong matakot. Kahit mag 200K to or 10K si BTC, lagi kong sinasabi, if you are a trader, hindi ka may iwan sa market, makaka-trade ka kahit anong market condition. See you ulit sa next video and bye-bye.